Noong oras na ito, nabalitaan natin na ipinasight in contempt pa si Spokes Harry Roque. And kasama natin si Atty. Vic Rodriguez. Atty. Vic, konting reaction lang po. Ano po yung comment nyo dun sa balitang pinasight in contempt na si dating presidential spokesman Harry Roque? I heard yung balita na he was cited in contempt at meron yata ang kautusan na siya ay hitine for 24 hours. I do not know if that is the order or just the initial order of his detention. But I would like to appeal to this administration not to criminalize critics or dissent or dissenters and not to weaponize the justice system, including the coercive processes of the legislative department. Kung kayo ho ay magkukulong only because Atty. Harry Roque is a perceived or actual critic or dissenter, mga kababayan, manawagan po tayo na dapat ay lahat ng tao na subject sa investigation ng Kongreso, whether ng House or Senado, same treatment. Balikan mo natin yung nakabinbin na issue ng agricultural smuggling or smuggling sa customs. Balikan ho natin yung nakagaganap na hearing tungkol doon sa PDEA leaks. May mga taong hindi rin nagpakita. At yan po ay hindi isinight in contempt ng Senado. Where is the fairness here? Again, this administration do not criminalize dissent or dissenters and critics. Bukod sa mga hindi nagpakita, may mga tao rin mga hindi pinatawag. Kaya nga, hindi porke may kritiko ka lang ng pamahalaan or hindi ka sumasang-ayon, dissenter ka sa mga ginagawa nila sa kasalukuyan, ikaw ay iko-contempt ng iko-contempt. Samantalang pagka ikaw ay aliado o di kaya instrumento para magawa ng administrasyon yung gusto nila at mapalawig pa yung kanilang mga direksyon kahit hindi na tama, hindi kanila pwedeng i-cite in contempt. So again, I appeal to this administration. Tumanggap po tayo ng kritisismo and not to criminalize critics or dissent of dissenters and not to weaponize the justice system, including the coercive processes of the legislative department, both the upper house and the lower house. Huling mensahe na lang po para kay Spokes Harry. I have not seen Harry for quite a while, but magpakatatag ka, Atty. Harry Roque, alam kong malalagpasan mo ito. And ang hakbang ng maisog ay kasama mo, nakatulong sa iyo, sinusubaybayan ka namin, at ganon din po sa ating mga law enforcement in this government. Do not weaponize as well our law enforcers. I heard just before you interviewed me now na may kautusan na ang Station 6 ng Quezon City Police mag-deploy ng mga kapulisan sa paligid ng batasang pambansa at harangan o bantayan ang baka biglang pagdagsa ng mga supporters ng Harry Roque. So wag nating gamitin ang batas, ang justisya, ang ating proseso at ang ating mga law enforcement para takutin ang lahat ng kritiko at dissenter at sadyang patiklutin at magpatuloy lang ang ganitong kalabisan sa ating lipunan. Thank you very much, Atty. Vic. Thank you. Yan po yung pahayag ni Atty. Vic Rodriguez. And I hope okay lang si Spokes Harry Roque. And I hope na sana 24 hours lang nga. Kasi kung papansinin niyo po ay 4 na araw po ang long holiday. Ngayon bukas ay Biyernes, Sabado, Linggo at Lunes. And sana hindi umabot ng 4 na araw si Spokes Harry. At alam din naman natin na may mga issue rin siya sa sarili niyang kalusugan. And magbabalik na lang po ang Third Floor Studio with Yusek Pam sa mga susunod na oras o araw. Thank you.